Magandang araw sa inyong lahat. May kwento ka ba tungkol sa mga engkanto? O nakaranas ka bang maengkanto? Tunghayan ang ating kwento ngayong araw na ito na tungkol sa mga engkanto at humanda sa pagpasok sa takip siling. Ako nga pala si Jim, isang mag-aaral sa aming probinsya, sa magandang probinsya ng Samar. Likas sa akin na mahilig sa mga hayop. Naalala ko pa noon nung dating naghanda sa amin nung 7 taong gulang ko. Naghanda sa amin noon ng isang baboy. Bumili si Tatay Renren noon ng baboy na kakatayin para sa aking kaarawan. Mula kay Mang Pedring, yung kapitbahay namin. Mga 2 araw yata bago ang kaarawan ko ay nasa amin na ang baboy na iyon. At sa 2 araw na iyon ay ako ang madalas nakikipaglaro sa baboy. Naaalala ko pa noon na hinihimas-himas ko ang tiyan nito habang nakahiga at tuwang-tuwa ito. Kaya nung araw na ng birthday ko nakita kong kinuha ito ni Itay. Grabe ang iyak ko nun dahil ayaw kong katayin ito ni Itay. Ngunit dahil nga para ito sa handa ay wala naman akong nagawa. Naalala ko din noon na madalas kaming umakyat sa bundok ni Itay dahil kumukuha siya doon ng mga tuyong kahoy para gamitin namin panggatong sa pagluluto. Nung first time kong umakyat doon ay takot na takot ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, kapag ako nalingat at naiwan ako ng tatay ko dito sa gubat ay siguradong hindi na ako makakauwi sa amin. Tapos may napapanood pa ako noon ng mga cartoons na sa gubat ay merong mga mababangis na hayop. Kaya ganun na lamang ang takot ko noon. Hanggang sa lumaki at nakasanayan ko na rin ang gubat. Bili ni Itay sa akin na wag daw akong basta-basta mamumutol ng kahit anong mga halaman doon. Dahil baka magalit ang mga tagapagbantay ng bundok. At wag na wag daw akong sisigaw. Kasi baka daw magambala ko mga nananahimik na mga nilalang doon. Inabutan na kami noon ng takip silim. Nung minsang nangahoy kami ni Itay. Madami kaming nakuhang gatong na sasapat para sa halos 1 buwang pagluluto namin. Nagluto si Inay ng paborito kong sinabawang manok na may tanglad. Kaya naman ay nagpahinga na ako para makapaglinis ng katawan at nang makakain na. Natapos ang hapunan at tinulungan ko si Inay sa kanyang paghuhugas para mas mabilis kaming matapos at makatulog na. Sinara na ni Itay ang aming pintuang kahoy at mga bintanang gawa sa pawid at kawayan. Kahit ganun lang ang bahay namin ay tuwing gabi naman ay malamig dito. Kinabukasan ay maaga akong nagising at nag-asikaso dahil may exam kami nun. Short quiz lang naman daw sabi ni ma'am. Kaya di na ako nag-review. Hindi dahil sa pagmamayabang dahil bukod sa pagod na rin ako kahit papano alam ko naman ang mga iyon dahil madalas naman akong nag-a-advance ng pagbabasa ng mga lesson namin. Para nga naman kung sakaling ituro ng mga teacher ko alam ko na rin at meron na rin akong idea sa mga ito. Hapon na yun, uwian na namin. Sumaglit muna ako sa tindahan ni Aling Susan dahil ibinili ni Inay na bago ako umuwi ay dumaan ako ng bigas at asin dahil ubos na ito. At nakauwi na nga ako at naibigay ko na kay Inay ang mga binili ko. At sinabi ko kay Inay na dadaan muna ako kanila Von para magtanong tungkol sa gagawin naming group project. Malapit lang naman ang bahay ni Von. Siguro mga 5 minutong lakad lang mula sa amin.
Mga nasa 5:30 na yun ng hapon kaya nagmamadali na din ako noon dahil baka abutan talaga ako ng dilim. Kaya pagdating ko doon ay inalok ako ni Aling Belen, ang ina ni Von, na kumain dahil maaga ito nakapagluto. Likas itong mabait sa akin kahit mula pa nung maliliit pa kami. Para ko na rin siyang pangalawang nanay. Salamat po Aling Belen, ngunit nagluluto na rin po si inay sa bahay kaya doon na lang po ako kakain. Sige, ganun ba? Pakisabi pala sa nanay mo bukas ko na ibibigay ang binili niyang mais dahil naubos yung hinarbis namin kanina. Pinakyaw kasi ni Kagawad Timo para ipakain ata sa mga bata sa elementary bukas. Pasabi na lang utoy ha, wika ni Aling Belen. Opo, sasabihin ko po. Tugon naman ni Jim. Nag-usap na nga sila ni Von para sa project nila at nang okay na sila sa gagawin nila ay nagpaalam na ito kay Von at kay Aling Belen. Habang binabagtas ang daan ay nagdadahan-dahan si Jim dahil baka matisod siya. Buti na lang hindi niya nakalimutang dalhin ang maliit niyang flashlight dahil alam niyang aabutan siya ng dilim. Lagpas 30 minutos din ata ang tinagal ng pag-uusap nila ni Von. Di kasi sila nakapag-usap kanina dahil nagmamadali na si Jim umuwi. Dahil nga may pinabili pa ang nanay niya. Kaya naisipan niya na lang na bisitahin si Von para sa project na gagawin nila. Habang naglalakad ay pumapagaspas ang hangin. Nagsasayawan ng mga dahon ng puno ng kawayan sa saliw ng hangin at nagdudulot ito ng malamig na presensya. Hindi mapakali noon si Jim at wari niya ay tila may sumusunod sa kanya. Ngunit sa tuwing lilawnin niya ito ay wala naman siyang nakikita. Pero alam niya sa sarili niyang merong nakamasid na sumusubaybay sa kanya. Hanggang sa nakarating na nga ito ng bahay nila at sakto kadarating lang din ng kanyang itay doon. Lumipas ang ilang araw at dumating ang araw ng Sabado. Wala namang gagawin si Jim ng araw na iyon kaya niyaya niya si Von na pumunta ng gubat para maghanap ng gagamba. Agad namang pumayag si Von dahil wala rin naman siyang gagawin. Sa sobrang kabisihan ng dalawa sa paghahanap ng gagamba ay inabot na sila ng hapon kaya napagpasyahan na ng mga ito na umuwi. At habang naglalakad sila ay may natanaw silang isang ibon na tila nasugatan ng pakpak kaya hindi ito makalipad ng maayos. Dali-dali nila itong pinuntahan at totoo nga na may sugat ito kaya naisipan ni Jim na isama ito sa kanila. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa at pagkatapos ay naganap na si Jim ng pwede niyang paglagyan sa ibon para habang naroon ito ay makakain ito ng ayos upang gumaling ito para makalipad na siya ulit. Kawawa ka naman. Paano ka makakauwi ngayon may sugat ang mga pakpak mo? Huwag kang mag-alala, aalagaan kita. At matapos ang hapunan ay natulog na nga ito at nagpaalam sa kanyang munting alagang ibon. Lumipas ang isang linggo at gumaling na nga ang ibon. Kaya napagpasyahan ni Jim na pakawalan na itong muli. Laking tuwa ni Jim nang makitang malaya na ulit na nakakalipad ang mumunting ibon. Kaya natuwa din siya na ayos na ito. Habang siya'y naglalakad pa uwi, ay di niya namalaya ng isang umbok ng lupa sa kanyang daraanan kaya bigla siyang natapilok doon at tingin niya ay nabali yata ang kanyang buto sa paa. Hindi niya mailakad ng maayos ito dahil sa sakit. Di naman siya makahingi ng tulong dahil malayo-layo pa ang bahay nila at kahit sumigaw siya ay wala rin namang makakarinig sa kanya. Kaya kahit hirap na hirap ay pinilit pa rin ni Jim na maglakad. Hanggang sa may nakita siyang isang babaeng nakaputi. Humingi siya ng tulong dito. Ale, baka pwede niyo po akong tulungan. Natapilok po kasi ako at pakiwari ko ay nabali yata ang aking mga buto sa paa. O baka po naipitan nata ako ng ugat kaya masakit po siya. Tiningnan naman siya ng babae at nginitian nito. Sige Jim, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo.
ihahatid kita sa inyo. Nagulat noon si Jim na kilala siya ng babae. Pero hindi niya maalala na kilala niya ang babaeng ito. At ni kahit kailan ay di pa niya nakita ang babaeng ito, kaya napatanong siya sa kanyang isip kung bakit kaya niya ako kilala. Matapos nun ay ligtas naman siyang nakauwi ng bahay nila, at nang lilingunin ni Jim ang babae ay bigla itong nawala. Naalala niya tuloy ang kwento ng matatanda na maraming engkanto sa lugar nila at merong dalawang klase nito. Isang puti at isang itim. Ang mga puti ay yaong mga mababait at lagi lang nagmapasid sa mga tao at tumutulong sa mahiwagang paraan, at ang mga itim naman ay ang mga klase na mapanakit at madalas mapaglaro. Marahil ay engkanto nga ang babae sa pakiwari ni Jim, at puti siguro ito dahil tinulungan siya nito. Pinahilot ng ina ni Jim sa isang albularyo, at habang naroon sila ay di mapakali ang albularyo na tila may gustong sabihin ito. Hanggang sa biglang sinabi ng matanda na may gabay ang anak mo. Engkanto. Puti. Mabait ito at lagi siyang binabantayan. At biglang naalala ni Jim ang babaeng tumulong sa kanya, at nagpapasalamat pa rin siya na mapasa hanggang ngayon. Dahil kung hindi dahil sa engkantong puti na iyon, baka mas napahamak pa siya kung di siya nakauwi ng araw na iyon. Kaya lagi niyang iginagalang ang mga hayop at ang kagubatan, dahil alam niyang may mga bagay na di saklaw ng ating mga isipan, at may mga nakatirang nilalang doon na di natin nakikita. Kaya igalang din natin sila at huwag nang malain. Ikaw, may kwento ka ba tungkol sa mga engkanto? O naranasan mo na bang maengkanto? Muli ay nagpapasalamat akong palagi sa inyong pakikinig sa Takip Silim Tagalog Horror Stories. Hanggang sa susunod, at muli niyo akong subaybayan sa pagpasok sa kabanata ng Takip Silim.